naman sa San Jose para sa mga taga Samarica area. Sa ilalim ng patakarang ito, personal na nakikipag-usap ang gobernador sa mga mamamayan upang makinig, magbigay ng tulong at maghanap ng agarang solusyon sa kanilang mga suliranin. Kaya naman hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa itinakdang araw at oras upang direktang makausap si Governor Ed Gajano. Mula rito sa Provincial Capital of Occidental Mindoro, ako si Joy Evangelista para sa Ganado News Report. Serbisyo na nagbibigay ng pag-asa, pagtulong na walang hinihinging kapalit. Sa paglalakbay tayo nagsama-sama, tsinelas ni Ko at pag-asa ang hatid. Walang maiiwan sa iisang mithiin, ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Ko at sama-sama sa iisang layunin. Serbisyong ganado nais maiparating sa inyo ang tsinelas ni Ko at tsinelas ni Ko at bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Serbisyong ganado, kaganahan pa dahil sa inyong tiwala na ipinapadama. Tsinelas ni Kobe ay isang tulay para sa mas makulay na buhay. Walang maiiwan sa iisang mithiin, ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Kobe, sama-sama sa iisang layunin. Serbisyong ganado nais maiparating sa inyo ang tsinelas ni Kobe, tsinelas ni Kobe. Bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Kobe, sama-sama sa iisang layunin. Serbisyong ganado nais maiparating sa inyo ang tsinelas ni Kobe, tsinelas ni Kobe. Serbisyong Gadiano, serbisyong Gadiano, laging garantisado. La 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 la. Serbisyong Gadiano, la 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 la. Damdam loto. Oh, abot kamay si Ed, gobernador ng bayan, serbisyong ganado. Oh, abot kamay si Ed, katuwang ng bawat isa tungo sa pag-unlad. Oh! Sa bukirin at sa dagat, sa ating mga guro, magsasakat, mangingisda, serbisyo'y totoo. Mga estudyante, katutubot, kabataan, Go-Ed laging nandyan, katuwang ng bayan. Kapit kamay, sabay-sabay, Occidental Mindoro, sabay ang tagumpay. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay si Ed, serbisyong ganado.
kamay si Ed, kakampi ng bayan sa bagong kinabukasan. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan. Abot kamay si Ed, gagapay ng bayan. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Abot kamay si Ed, gobernador ng bayan, serbisyong ganado. Abot kamay si Ed, katuwang ng mamamayan sa tagumpay ng lalawigan. Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita. Paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganado Lalawigan! Ganado Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo Bigadiano. Ganado na! Mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Ferdinand. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ayun at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Magandang tanghali. Araw ngayon ng Martes, 26 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Mula sa pamalang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasan yung kalipunan ng mga balita. Ganadong Lalawigang Balita! Magandang tanghali po. Narito ang ating mga balita mula pa rin sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Ganadong Lalawigang Balita! Patuloy na makatutulong ang Bahay Kanlungan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Occidental Mindoro sa mga pasyenteng nagpapagamot sa Batangas City. Ito ayon kay Melody Mapor na siyang nangangasiwa sa Bahay Kanlungan. Nasa 57 na ang kasalukuyang nananatili dito ngayon. Hindi pa kabilang dito anya ang mga pasyenteng naka-admit sa ospital, kaya tinatayang umaabot sa halos 100 katao ang natutulungan ng nasabing pasilidad. Ang Bahay Kanlungan ay matatagpuan mga kaibigan sa likod ng Lyceum, Barangay Kumintang, Ibaba, Gamboa Road, Batangas City. Isa sa mga nakatira rito ay si Lucy De La Cruz na kasalukuyang nagpapagamot dahil sa colon, rectal at bladder carcinoma. 9 na buwan na siyang sumasailalim sa gamutan at mula pa noong Setyembre ay nananatili na siya sa Bahay Kanlungan. Kwento ni De La Cruz, malaking ginhawa para sa kanila ang pagkakaroon ng libreng matutuluyan habang nagpapagamot dahil hindi nila kakayaning umupa ng bahay sa Batangas City.
Anya malaking tulong ang libreng pabahay, tubig at kuryente dahil nababawasan ang kanilang gastusin habang nagpapagamot. Nagpasalamat din siya kay Governor Eduardo Gadiano sa programang Bahay Kanlungan na malaki anyang naitutulong sa mga pasyenteng taga-Occidental Mindoro. Sa pamamagitan ng nasabing pasilidad, nagkakaroon ng pansamantalang matutuluyan ang mga pasyente at kanilang mga bantay habang nagpapagamot sa mga ospital sa Batangas City. Ganadong Lalawigang Balita. Samantala sa mga nating mga balita, inilala naman ng Philippine Governor's o ng Provincial Governor's Office ang mga katuwang at tanggapan at individual na naging bahagi ng matagumpay na pagpapatupad ng programang serbisyo kaarawan sa iba't ibang komunidad sa ating lalawigan. Binigyan pugay ng PGO ang tanggapan ng pamahalang panlalawigan na patuloy na nakikiisa sa paghatid ng mga serbisyong pampubliko sa mga mamamayan. Kabilang dito ang Office of the Provincial Agriculturist, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Veterinarian's Office at ang Provincial Health Office. Kinilala rin ng ilang individual mula sa mga nasabing tanggapan bilang pagpapasalamat sa kanilang dedikasyon at mahalagang ambag sa tagumpay ng programa. Ayon pa rin sa PGO, ang pagkilala ay patuloy ng pagkakaisa at pagtutulungan ng iba't ibang tanggapan ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa ilalim naman ng pamumuno ni Governor Ed Gadiano upang mas mapalawak pa ang paghatid ng mga serbisyong kinakailangan ng mga mamamayan. Nagbigay rin ng mensahe na Vice Governor Diana Bigo Tayag at SP Member Peter Alfaro bilang suporta sa layunin ng pamahalang panlalawigan na maihatid ang tapat at maayos sa serbisyo publiko sa bawat mamamayan ng Occidental Mindoro. Ganadong Lalawigang Balita. Samantala, kasalukuyang ginagawa ngayon ang drainage canal sa Poblacion 2 sa bayan ng Santa Cruz. Ito ay may pondong 1 milyong piso at bilang bahagi ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Isinagawa ang proyekto sa ilalim ng Community Driven Development or CDD process at kabilang sa mga pinondohan sa pamamagitan ng Seal of Good Local Governance Incentive Fund Program ng Municipal and Barangay Affairs Office or MBAW. Layunin ng proyekto na magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig sa lugar para makatulong sa pag-iwas sa pagbaha, pag-ipon ng maruming tubig at pagkasira ng mga kalsada lalo na sa panahon ng tag-ulan. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, naging mahalaga rin ang partisipasyon ng komunidad sa pagpapatupad ng proyekto sa pamamagitan ng CDD process. Ito'y kung saan naging bahagi ang mga residente sa pagtukoy ng pangangailangan ng kanilang lugar. Ang proyekto ay bahagi ng patuloy na programa ng lalawigan sa ilalim pa rin ng pamumuno ni Governor Eduardo Gadiano para mapalakas sa mga proyektong may direktang pakinabang sa mga mamamayan. Kapag natapos ang konstruksyon, inaasahang mas magiging maayos ang daloy ng tubig sa nasabing komunidad at mababawasan ang panganib na dulot ng malalakas na pag-ulan at pagbabara ng tubig sa nasabing lugar. Ganadong Lalawigang Balita. Sa iba pang mga balita, sasabak naman sa Miss Teen Model International 2026 ang Mindoreñang si Miss Gian Desa Francisco ng bayan ng Sablayan bilang kinatawan ng Occidental Mindoro at ng Pilipinas sa kompetisyong gaganapin sa Peru mula June 15 hanggang June 22. Makasama ni Francisco ang mga kalahok mula sa iba't ibang bansa kung saan ipapakita nila ang kanilang talento, talino at kakayahan sa nasabing international pageant. Nagpahayag naman ng suporta ang pamahalaan ng panlalawigan ng Occidental Mindoro sa pangunguna ni Governor Ed Gadiano para sa kandidatang Mindoreña. Ayon pa rin sa pamahalaang panlalawigan, isang karangalan para sa Occidental Mindoro ang pagkakaroon ng kinatawang magdadala ng pangalan ng lalawigan sa pandaigdigang entablado.
Inikayat din ng mga residente ng lalawigan na suportahan si Francisco sa kanyang laban sa international competition. Ganado, lalawigang balita. Samantala mga kaibigan, sa iba pang mga balita mula sa 20% Development Fund ng Provincial Government of Occidental Mindoro sa ilalim ng matibay na pamumuno ni Governor Ed Gadiano, matagumpay na naisakatuparan ang construction of multipurpose building sa Barangay Claudio Salgado, Sablayan. Ito mga kaibigan ay may pondong 2.5 million pesos na inilaan para sa pagpapalakas ng mga pasilidad at serbisyong pangkomunidad. Ang proyektong ito ay itinayo upang magsilbing sentro ng mga pagpupulong, programa, trainings at iba pang aktibidad ng barangay. Bukod dito, magsisilbi rin itong evacuation center tuwing may kalamidad o emergency para masiguro ang kaligtasan at maayos sa pagtugon sa pangangailangan ng mga residente. Sa pamamagitan ng bagong pasilidad na ito, mas magiging organisado, komportable at epesyente ang paghahatid ng serbisyo publiko sa komunidad. Hindi lamang ito isang gusali, isa rin itong simbolo ng pagkakaisa, kahandaan at patuloy na pag-unlad ng Barangay Claudio Salgado, Sablayan. Ganado, lalawigang balita. Samantala sa atin pong panghuling balita, Ganado, lalawigang balita. muling ipinakita ng pamahalang panlalawigan ng Provincial Government at Occidental Mindoro, Municipal and Barangay Affairs Office o MBAO, sa ilalim ng pamumuno ni Governor Eduardo B. Gadiano, ang patuloy nitong malasakit at suporta sa mamamayang Mindoreño sa pamagitan ng matagumpay na pagkasakatuparan ng proyektong regraveling of Barangay Road sa Barangay Bagong Sikat, Bayan ng San Jose. Pinunduhan ng proyekto sa halagang 84 na daang libong piso o 84,000 piso upang maisaayos at mapabuti ang kalagayan ng mga kalsada sa barangay na magsisilbing malaking tulong sa mga maayos o sa mas maayos at ligtas na pagbiyahe ng mga residente, lalo na sa pagdala ng mga produkto at pangunahing pangangailangan. Inaasama makatutulong ang proyekto sa pagpapadali ng transportasyon at pagpapalakas ng kabuhayan ng mga mamamayan sa komunidad. Patuloy namang hinihikayat ng pamahalaan ng pakikiisa at aktibong partisipasyon ng bawat mamamayan upang higit pang mapaunlad ang kanilang barangay at makamit ang mas maayos na pamuhay para sa lahat. Mga kaibigan, sa niyo pong ating mga balita ngayong Martes ng tanghali. Ako po yung nakasama, Ferdy Data. At ako po naman si Helen Pilaro de Guzman. Magbabalik po ang ating programang Ganadong Lalawigan. Sa atas ni Governor Eduardo B. Gadiano, mahigit kumulang sa 60 individual ng Barangay Alibog, Bagsaysay ang naserbisyohan ng serbisyong Ganado Caravan nito lamang ika-6 ng Abril. Pinilahan ng libreng medical at dental mission kung saan ang bahagi ng mga gamot at bitamin ang kinakailangan at iba pang serbisyong pangkalusugan. Nagkaroon din ng libreng bakuna at deworming para sa mga alagang hayop, pamimigay ng pananim na gulay. Pinangunahan naman ng Philippine Statistics Authority at pagproseso sa mga residente na wala pang dokumento tulad ng birth certificate at national ID, na mahagi rin ng hygiene kits para sa mga health workers at mga barangay tanod at nagsagawa ng raffle draw na nagbigay saya sa mga residente. Tunay na serbisyong pinalapit sa tao, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Isang mainit na pagtanggap ang pinaabot ng pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Eduardo B. Gadiano sa mga panauhing sina Direktor Byung Gyon Yoon at Direktor Jong Ho Lim ng Amotech Ecosystem Company Limited, kasama si Ambassador Reverend John Day Gu ng Wizard Philippines. Sa estagawang courtesy call, nagkaroon pagkakataon ng mga bisita na malibot ang iba't iba't tanggapan ng pamahalang panlalawigan, kabilang ang Operation Center ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa gabay ni Mr. Mario Morimbayan. Tinala kay sinasabing pagpupulong ang 5 grants na inlalaan ng Amotech para sa Occidental Mindoro upang tugunan ang mga hamon dulot ng climate change. 2 sa mga ito ang naipresenta, kabilang ang Amotech Purification Water System na makatutulong sa pagbibigay ng malinis na inuming tubig, lalo na sa panahon ng kalamidad. At ang GENKS o ang Green Environment New Knowledge Solution, isang makabagong teknolohiya para sa ecological restoration.
Samantala bumisita rin ang delegasyon sa Sitio Dungunan, Barangay Kasage upang personal na makita ang demo farm kung saan planong subukan ang kanilang mga teknolohiya. Kasama sina Engineer Arisa Subire ng Office of the Provincial Agriculturist at AB Engineer Rudolph Acero. Patunay ito ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng pamahalang panlalawigan sa mga international na katuwang para sa mas ligtas, mas malinis at mas maunlad na kinabukasan ng Occidental Mindoro. Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Para sa buong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Ganadong lalawigan. Magandang tanghali! Yan, parang sobra talaga yung alive na Siyempre. alive ka ngayon. Ganadong ganado tayo. Oh, bakit nga ba? Ay syempre kasi yung ating gobernador ganadong-ganado kaya imposible hindi tayo may ganado, Helen. Laging ganyan yung napapakinggan ko sa mga taga-PGOM. Oo. Yung nakakahiya kapag kasama mo ay ganado, tapos ikaw ay papatay-patay dyan. Yan. Pero may napansin ko sa Helen. Ano? Parang bagong uniform mo ngayon. Ay, oo. First day ng pagsusuot namin sa ano lang. Dapat sa San nga Jose Monday, District. di ba? Oo, kasi pag Monday naman, Pilipiniana. naka-Filipiniana. Ah, Eh wala, okay. hindi mo ako nakita kahapon eh. Ang ganda ng Ay, Filipiniana ko kahapon. Kasi wala kahapon. Wala kahapon. Pero yan, kasi talaga sabi po ng ating Ma'am Marifet Anyala, ng ating HR, at syempre, ito ay atas na rin ni Governor Ed Gadiano na talagang tayo ay panahon na para isuot ang bagong uniforme ng PGOM. Same ano pa rin naman yung color. Pag Tuesday, asahan mo naka-red. Pagka Wednesday, blue, royal blue. Pag Thursday ay emerald green. Tapos pag Friday, malaya ka. Kahit ano. Oo, sabi natin wash day. Anyway, sa inyo pong lahat kami ay nag-aanyayang magkasama-sama. Siyempre tayo napapakinggan pa rin sa 5 istasyon ng radyo. Hindi lang 5. Hindi lang 5. Kasi mayroon tayong sa Blind, may Mamburao. Mayroon tayong YouTube channel, Helen. Oo nga. Sa YouTube nga pala, open yung inyong YouTube, tapos i-type lamang niyo o i-search niyo ang Ganadong Lalawigan, automatic. Automatic talaga. Automatic. At saka kayo po ay mag-subscribe. Yun ang pinakamaganda doon. Para end time, pagka nag-open po niyo sa YouTube, automatic.
lalabas sa inyo yan. Ayun. At syempre tayo po sa pamamagitan ng PIO Online Radio, ay yun na. Di ba? Pasabog yun Ano ba yan? Oo. Sa pamamagitan po no, ng PIO Online Radio na Buti doon na magsakan, Helen, ano? feeling ko sa mga oras na ito sa ating PIO, kahapon may instruction si Sir Jed na sa mga oras na ito, start ng 8 o'clock, baka tapos na rin yung values Ngayon ba yun o formation. bukas? Ngayon yun. Ngayon. Kasi kagabi niya sinabi, so sabi niya bukas. Okay. So ngayon yun, di ba? Hello. Hindi kasi, nag-chat siya alas 12 pasado. O kaya pag sabing bukas, ay di bukas yon. 12, Oo. 12 a.m. na ba yun? Oo. Grabe naman si Sir Jed Manuel. Gising na mga madaling araw. Ay, ganado nga, Helen. At anyway, good morning muna. Batiin muna natin mga taga Solid Food Station. Yan. Bakit? Ay magtatanghalian na. Pagka alam mo na, pagka mga lutong bahay, pumunta ka ng Solid Food Station, talaga sasagutin niya yung mga Alam mo, cravings mo. Yes, minsan, alam mo, Helen, napakain ako dyan. Napakain, ha? Napakain. Napakain. Hindi talaga sinasadya. Okay. May nag-aya Kaya sa akin napakain. dyan. Bigla ako napakain dyan. Ito ay, saan nga matagpuan, Helen, ito? Along Ito ay sa Rizal corner Street. ng Rizal and... Ayan na, hindi ko na alam. ano bang street ito? Basta Rizal yung Street. katabi dati ng Nancy Department Store. Aha. Na? Samora. Ayan, Galing ni corner. FJ, ha? Samora Street. Alam, kaya sinasabi na pakain ako dyan. Ang naging problema rin, Helen, pagpasok ko ng Solid Food House, ay hindi ko alam kung paano ako pipili, Helen, ng pagkain. Dahil? Abay, wala akong itulak kabigin dahil lahat ay masasarap. Yun ang naging problema ko. Dami, no? Daming choices. Oo. So, yun, alam nyo, ang dito sa bayan ng San Jose, talaga hindi na rin matatawaran yun. Dami yung bukas Alam mo, sa mga yung isang gusto ko ron, yung bakasyonista. yung ginataang langka. langka. Oo. Oo. Talaga yung mga lutong bahay, hinahanap-hanap pa rin natin kahit na sandamakmak na yung mga fast food Parang natin. may sinigang din yata, na no? meron. Oo, sinigang na Baboy? salmon. Oo. Hindi Ano salmon, yun? ha? Ano yun? Salmon. Salmon. Oo. Di ba Oo. sabi mo, YouTube? YouTube. Ganon din yung salmon, hindi mo babanggiting Oo. Kaya nung una, Ang sarap nun. nung una pa, Helen, pagka bibili ko ng sardinas, ang bibili ng sardinas, salmon. Di ba may... hindi ka tuloy mapagbentahan. Sasabihin sa inang tindahan, sorry, wala kami niyan. Anyway, sa mga nanananghalian na, ganadong nanananghalian sa mga oras na ito, mga kasamahan natin dyan sa baba, ang ating mga kasamahan dito sa PDRRM, naamoy ko na rin ang kanilang niluluto kanina. Parang prito Parang pritong isda. Pag may Pero- pritong isda, dapat merong ginataang langka. Yun. Yan. Meron yan sa Solid Food Station. Hindi kasi ang makain ng ginatang langak kung walang pritong isda o kaya pritong tuyo o Yun. pritong daing, mga ganun ba? Yan yung sinasabi nating magka-partner, di ba? Anyway, sa mga oras po na ito, yung mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday today, batiin muna natin. Teka mo na, Helen, bago yung birthday. Ito palang Martes na ito. Ngayon. Huling Martes na pala ito ng Mayo. So pipigtasin na naman natin ang Pipigtasin ating na naman. Oo, kalendaryo. Dahil sana next Tuesday ay June 2 na. How time flies. ang bilis. So ngayon ay Tuesday, 26. May 26, 2026. Ayun. Ang ganda, no? May January, 26. February, March, April, May. 5-26-26. 2026. Tanggal mo yung 20. 5-26-26. Ang ganda naman ng birthday mo, Sir Tani Villarosa. Ang birthday ba niya ngayon? Birthday ngayon ni Sir Tani Villarosa, kaya ang buong family ng Provincial Health Office sa pangunguna ni Dr. Romualdo Salazar Jr. at syempre ng kanyang mga kabeshi, ang kanyang mga kasamahan, Sau, si Sir John Darwin Hernandez na laging nanonood sa atin dito, ay binabati ka, Sir Tani Villarosa, ng happy birthday. Syempre ang SJDH family sa pangunguna pa rin ng aming Chief of Hospital Dr. Apple Domingo Jr. at syempre sina Dr. Weng Amador, ang ating COC, and Ma'am Jing Pablo, ang ating AO5. Siyempre, lahat po ng mga nagmamahal sa iyo, sa lahat ng mga ospital na lagi mong iniikot-ikot, Sir Tani Villarosa, ikaw na. So, happy birthday today. Ngayong araw na to. 60 na siya ngayon. Sorry to 60. say. Sorry to shout out, Sir Tani. Pero bukas,
ay may birthday din, Helen. Ito naman ay 61 years old. Binabaliktad mo yung 61 ha, palibasa 60, gusto kong i-announce sa buong mundo at buong daigdig at buong universe. Nako po. Na bukas ay birthday ng aking kapartner ngayong umagang ito. Happy birthday to you. Happy birthday kay Helen. Happy birthday saan ka man ngayon naroroon. Ay, birthday ni Helen, ha? Alam niyo bang si Helen magpapakain ngayon sa amin? Oo, ng libre. Hindi nga. Ha? Libre pala. Akala ko kanina may contribution tayo doon. Kaya pala red na red si Helen. Napatapat naman Oo nga, na ano? birthday mo ngayon. Aba kaya pala. Oo. Galing naman. Birthday. Ano ang iyong birthday wish, Helen? Good health. Ayan. Lagi naman ganyan. Yung iba naman. Hindi. Lagi na lang ganyan. Kahit walang pera, totohanan yun. Seryoso ako. Kahit wala tayong pera, Okay, basta good health. malusog lang tayo. Paano diba? mo pinapangalagaan ang sarili mo para magkaroon ka ng good health? Aba, talaga. Ano to? Question and answer portion? Oo, miss. Sige. Ano, paano kailangan ginagawa? pilitin natin na lagi tayong masaya. Aha. Kaya nga, ngayong Tuesday, reminder din, Tuesday, Pero alam choose mo, to be happy. Maganda yung sinasabi mo na pilitin maging masaya. piliin natin Pero lagi. hindi mo malalaman kasi, Helen, ang saya kung hindi mo mararanasan kung ano yung lungkot. Tama. Kaya maganda rin na pinagdaanan mo na yung lungkot. No? Na, Pagka may lungkot, hayaan mo na yan. Dapat maging hindi, masaya. i-entertain mo din daw. Sabi ni Ma'am Tess Makaraig, ang ating RGC yan ha. Pero alam mo, registered guidance counselor. Ang sinasabi niya, sa buhay natin, imposibleng hindi tayo magkaroon ng karanasang ma-down. Magkaroon tayo ng mga pagbagsak. Pero, at mga kalungkutan sa buhay. Pero sabi nga, pag ano lang natin ito, palampasin natin siya. Huwag nating pa-istambayin. I-entertain mo isang araw, sige umiyak ka. O, pero alam mo, ka. sabi nga natin, lahat ng tao ay may kahinaan at may kalakasan. Yung pinanggalingan nating trabaho dati, Helen, Yeah. mayroon yung SWOT analysis. Yeah. SWOT. Yung ating Ano na nga, S? yung weakness natin, gawin nating strength. Yan. Yung yung strength, tapos W is weakness. Yung nakalimutan ko na eh. Opportunity. Basta kung ano yung ating kahinaan, gawin nating kalakasan ito. That's right. Oo, oo. Sinasabi nga natin ay pilitin nating ang mga negatibong mga bagay, negative unang tingnan niyan, pero tingnan mo yung positive na aspect niyan, meron at meron. Kaya lagi tayong maging positibo. Sabi nga, Positive. maganda ng positive outlook sa ating buhay. Oo, kasi alam mo yun nga sinasabi mo, ang tanong mo nga kanina, Teka, hindi pa health. tapos. Di ba? Sabi mo nga paano natin, ano tanong mo kanina? Hindi ako pwede maging sabi mo, contestant. Sabi mo, paano mo ngayon mapapangalagaan yung health? yung Ayun sa sarili mo, yung pagkaroon mo ng good health. Number one nga, pilitin natin at piliing maging masaya. Ikalawa, syempre yung lifestyle natin. Hindi na tayo nagkakaedad. Gaya mo, nakarating ka na ng 70 pero tignan mo naman. Hindi ka mukhang 70. Pero alam mo, malapit mo na ako, Helen, maabutan dahil birthday mo na bukas. Oo nga, pero... sige, yung tanong ko, sige. So, yun nga, sinasabi natin ay, anong sinasagot ko kanina? Sabi na, wag mo ako hinaharang eh. Yun, hindi tayo tumatanda. Kakain tayo ng mga sustansya. Yung lifestyle natin, baguhin na natin. Kung nung kabataan natin, sige, pwedeng mapuyat, pwedeng makipag-inuman, pwedeng kumain ng mga matataba. Ngayon, syempre, konting limit sa ating pagkain. Hindi naman ibig sabihin tayo mag-dieta, hindi naman. Pwede naman, depende sa kondisyon. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, ano yung iyong birthday wish? Ngayon, ano naman ang iyong birthday message, Helen? Doon ako hindi nakahanda. Yun. Ano ba pagkakaiba ng birthday message sa birthday wish? Yung wish, syempre, yung para sa sarili mo yun eh. Pero yung message mo, para dun sa iba. Sige nga. Diba? Sige. O gaya mo halimbawa, ang message ko sa'yo, sana manatili kang consistent kahit na minsan wala ako sa program, sana hindi ka manghihinawa. Teka muna. Ganyan. Parang kayo lagi nagpaparinig na kayo lagi madadala sa mawala. Alam mo naman tayo, dalawa ang katawan. Ikaw, isa ka pa lang ang katawan mo. Tapos, di ba, kayang-kaya mo nga. By the way FJ, yung kanina, yung ating intro,
si Ferdy ang may compose no. Siya nag-compose. Sige nga, nun. ikaw na nga. Siya nag-compose na kaya nga nakakatuwa. Ay, Alam teka, mo, hindi niya napakinggan dyan eh. ang alin? Ito ha, teka ha. Hindi niya makikita. Yung sa Bahay Kanlungan, alam mo, sa Bahay Kanlungan, Helen, yung interview natin kahapon, ay talagang Uy, nakakatuwa, matutuwa no? ka. Pero ito yung ano ha, pakinggan mo. Pakinggan niyo ito. Sige nga, parinig nga. Ayan. Ikaw bang kumakanta? Ganyan kumanta si Siyempre. Ferdy, mga tempo niya. Yan Nawala. naman, nawala eh. Ganyan yung mga tempo na gusto Kasi- ni Ferdy. Ayan. Yan. Nararamdaman Ito, ang lambing. mula sa ganadong Gobernador para sa ganadong lalawigan. Ganda nang na-compose mo na yan, ha? Oo. Para sa Bahay Kanlungan. Kanlungan. marami nang natulungan. True. 57 nga naka-house kahapon. House 100. Tulungan Maraming salamat. Yes, marami naman nagpapasalamat talaga. Bahay Kanlungan. Alright, salamat. Ganda nang na-compose mo na yan, Oh, ha? syempre. Parang ganun talaga yung mga tempo ng mga music mo. R&B yun, Helen. Oo, R&B. Ano? Pero bagay na bagay dun sa Bahay Kanlungan. Oo, Ano? oo. Pero seryosong usapan, ang Bahay Kanlungan, isa talaga ito sa mga tatak na ni Governor Ed Gadiano. Ito yung isa sa mga legacy. Ito yung isa sa napakaraming proyekto. Alam mo yung ibang mga politiko, Helen, Hindi na. wag namang Walang comparison. walang pero comparison. totoong Ayaw nilang gumawa, Helen, ng mga proyekto na hindi nalalagyan ng mga tarpaulins. Ito yung proyekto na walang tarpaulins. Wala eh, dahil talagang ang sabi nga nung mga nakakausap natin, lalo kahapon si Lucy, na matagal na pa nakikinig sa akin, bata pa rin sa nakikinig sa akin. Abay, sabi ko, ano masasabi mo na ikaw ay nandito ngayon sa Bahay Kanlungan? Paano kung halimbawang wala ito? At ang sabi niya sa atin ay hindi raw siya makapagpapagamot dahil, sabi ko, bakit? Hindi niya kakayanin, Helen. aha. Dahil unang-una, ang laki ng gastos kapag halimbawa ikaw ay... Marami mga kwento na napakinggan natin. Oo. Yung pagpapasalamat nila, nabuti na lang, mayroong Bahay Kanlungan sa Batangas City. Hindi naman tayo taga Batangas, Hindi hindi naman na. tayo taga Kalapan. Hindi tayo sabi taga nga ni Helen Ulipan. to. Ay, wag yan, tiga. Opo, palagi ko Teka. po kayo naririnig sa radyo. Bata pa po ako. Wow, grabe ka naman. Nandiyan yung pasalamat, Helen. Saan ka Pakinggan dito natin. sa Occidental Mindoro? Medyo iko natin ng Sige, kaunti. forward mo ng konti. Yan. Ito'y panaya Ano sa mo De La Cruz? kahapon. Teka, ha? Yan. Yan. May tutuluyan ka dyan kung sakali? Wala po. Wala talaga. Uupa ka ng bahay, talagang magastos, Hindi po kakayanin kahit po umupa ako. Hindi kakayanin. So talaga napakalaking bagay dyan na mayroon tayong Bahay Kanlungan sa Batangas. Opo, napakalaking tulong po sa aming mga pasyente. Ang Bahay Kanlungan po gawa ng libreng pabahay po, tubig at kuryente. Napakalaking na natipid po namin. Oh. Napakalaking pasasalamat po namin kay Gov dahil nga po meron ng Bahay Kanlungan para po sa mga pasyente ng Occidental Mindoro. Napakalaking tulong po talaga sa amin. Ayan. Hello po. Yun. Alam mo rin, sabi pa nga... Ilan lang yan sa mga nagpapasalamat. Isa lamang yan, Oo. At ang sabi nga, Helen, ni Melody kahapon, siya namang mahala doon, humiling yung ating mga pasyente ron kay Gov, nung dumalo si Gov doon, na sana magkaroon din daw ng wifi. Pinalagyan ni Gov ng wifi. Yun. Kasi communication din sa mga pamilya, no? Ang isa sa mga hinahanap ng mga nandiyan dyan. So, laking tulong. Totoo yan. Ibang klase ngayon ang mga renta ng mga boarding Abay, house or city yun eh. Oo, Batangas Hindi City, basta-basta, mataas na oo. dyan. Kaya talagang gumagastos ka na, hindi mo alam kung ano pa yung mga kakailanganin mo sa pagpapagamot. Tapos dagdag gastusin pa yan, yung titirahan mo. Siyempre, sabi nga nung nakapanayam mo kahapon na yan, De La Cruz, apelyido, hindi nila kakayanin pa. So, laking tulong po nito na napakaganda at saka masasabi nating yung sincerity ng pagtulong para sa mga may problema sa kalusugan, talagang
Tsaka, commendable. Ang trabaho pala ng Bahay Kanlungan, sa sina Melody, ay hindi lamang nakatutok doon sa Bahay Kanlungan, Helen. Like si Lucy, kinakailangan niya magpunta sa Lipa Para? City, doon sa isang ospital na private doon, para magkaroon siya ng bone scanning yung sa buto. Sinasamahan pa siya ni Melody. Sinasamahan siya ng staff ng Bahay Kanlungan para sa pag-asikaso, pag-process ng kanyang papeles. Hindi siya binibitawan. Hindi lang siya nakatutok sa Bahay Si Kanlungan. Melody kasi ay isang social worker. Hindi siya caretaker, no? Hindi, oo. Kumbaga, social worker na, caretaker pa. So, lahat, parang all-in-one. So, talagang yung pagtitipid din ng ating pamahalaan sa mga gastusin, sa mga ganitong proyekto, ay nakikinikinitan natin, Pero right person naman, yung katulad ni Melody, na talagang may dedikasyon sa kanyang pagtatrabaho. Sabi diba? ko, ang tanong ko nga sa kanya kahapon, ikaw ba ay nurse? Ikaw ba ay hindi raw? Ay papaano kasi doon ay Pag alam mo, pag gusto mo talagang iba't iba yung tumulong. sakit na nandun. Oo. Ngayon ang nangyayari, sila na mismo ang nagsesegregate, Helen. May mga sakit na nakahawa kung saan. At mayroon din doon, Helen, na mga IPs na naka-house din doon sa Bahay Kanlungan. Oo. So, siya yung nagmamanage na ng pag-accommodate ng mga titira doon. Ang mga nandiyan dyan naman ay mga bantay ng pasyente. Mga pasyente rin. Oo, hindi. Kasi ang mga pasyente sa ospital yon. Hindi, Kaya lang, yung pagalingin na, may follow-up. So, nandoon lang sila. halimbawa ni Lucy, siya ay may sakit, hindi siya nag-stay talaga ng ospital. Doon siya sa Outpatient. Oo. Kaya ang nangyayari, sabi nga, siya ay 9 months na doon. Magwa 1 year na. Siguro nagda-dialysis siya, Kasi yung iba, ganun. Tapos ang sabi ko mayroon daw mas matagal sa'yo dyan, mayroon daw mga 3 taon na, 4 na taon, pero pabalik-balik. Oo. Ang nangyari kay Lucy, hindi siya pabalik-balik, kundi talagang nandun na siya. Aba, parang Hindi na siya umaalis. permanent ang Oo. residency niya. Kasi sabi ko, may kasama ka ba dyan? Medyo nakakalungkot lang kasi wala siyang kasama. Ay medyo mahirap yung kalagayan niya sa panag-aasikaso ng mga papeles. Buti ka mo, Yeah. andyan yung staff ng Bahay Kanlungan. Oo. Pero ang totoong layunin ng Bahay Kanlungan ay talagang ang pagkanlong sa ating mga kababayan dito sa Occidental Mindoro na nagpapagamot para din sa mga bantay ng nagpapagamot. So maraming salamat daw po Governor Ed Gadiano dahil sa Bahay Kanlungan na ito na ngayon ay na-extend na rin pati dito sa Calapan ay meron na talaga pong malaki po ang pasasalamat sa inyo kaya sa pamamagitan ng ating programang Ganadong Lalawigan ay ipinararating po ang kanilang appreciation sa inyo pong proyektong ito. Yung nagtatanong kung may pasok bukas, Helen, nga pala, Siyempre wala, birthday ko eh. Sabi sa akin ng aking mga kaibigang kaping, sabay, ang lakas mo kay kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Ginawa niyang holiday ang birthday mo? Ay, syempre. Hindi kasi alam mo, nung nakaraang linggo, magkausap kaming dalawa. Ni PBBM? At binanggit ko na birthday mo. Oh. At talaga, kasi sabihin mo sa kanya, huwag siyang absent bukas. Kasi bukas ay ito po yung regular holiday sa buong bansa, sa buong Pilipinas. Ito ay bilang pag-obserba dito sa Idil Adha, yung Feast of Sacrifice ng ating mga kapatid na Muslim. Yes, ito po ay talagang inaalaala at laging ang tawag dito sineselebrate kapag ganito pong panahon, Festival of Sacrifice. So every 10th day, tuwing ikasampung araw. Taon-taon, Oo. iba-iba yung petsa. Sa last month Oo. ng Islamic calendar. So Ito, Islamic calendar sa hindi nangalago na ngayon ay bukas ay 27, next year ay 27, then hindi, iba-iba yung petsa nito. So sa mga panahong ito, syempre ang ginagawa ho ng ating mga kapatid na Muslim ay yung pagdarasal, yan, gumagawa sila ng mga charity at sa mga pag-share ng mga foods sa mga nangangailangan. Yan, may mga ganun silang mga ceremonias, family gatherings din yan at nagkakaroon sila ng talagang salo-salo o handaan. Binabati ko muna si Cynthia Claire. Si Cynthia Claire siyang focal person ng AKAP Hub sa Mamburao. Tinawagan niyo kahapon, Helen. Ito pinag-usapan namin tungkol nga dito sa Bahay Kanlungan na kung may nais tayo na manaman pa o ay
paalala na sa ating mga kabayan na ikinig sa nanonood sa atin ngayon, kung gusto nyo ay na malaman what is AKAP Hub and what is Bahay Kanlungan, i-open lang ninyo itong AKAP Hub Facebook account. AKAP Hub. Makikita nyo meron lahat din dyan. pala sila, no? Oo, sige po. At may may ilang mga katanungan tungkol dyan. Pero one time, kasi lagi naman tayong humihingi ng oras ng pakikipagpanayam sa kanila para mas mapag-usapan natin dito sa ating programa Ganadong Lalawigan. So hindi lang magkaroon talaga ng pagkakataon kasi gusto namin sana hanggat maaari face to face para maganda naman yung kwentuhan kasi minsan pangit yung signal, hindi kayo maintindihan, lalo pa minsan yung linya ni Ferdy nagkakaroon ng mga problema. So sana po magkaroon tayo ng chance sa mga taga-AKAP Hub na magkaroon ng kwentuhan tungkol po dito para mas maintindihan at makuha ang serbisyo po ng AKAP Hub, ang AKAP Hub ng ating pong mga kababayang Mindoreño. Pag sinabi ko Mr. AKAP Hub, parang si Bukal Ryan. Si Bukal Ryan na yun. Bukal Ryan Sioso na yung pumapasok sa isip At natin. yun nga pala, Helen, balikan ko yung Bahay Kanlungan. Kalimitan kasi ng mga pasyente ron, mga nagbabantay ng pasyente ay mula nanggagaling sa 7 ospital ng provincial government. Yeah. Kasi bawat ospital ng ating provincial government ay may AKAP Hub office na yun ang tumutulong para sila ay maka-avail ng Bahay Kanlungan. Ngayon, itong si Lucy, hindi siya galing sa anumang ospital dito. Sabi ko, paano mo nalaman na may Bahay Kanlungan? Mayroon daw siyang kakilala rito, hindi ko na mabanggitin ang pangalan, na hindi connected sa kung saan man, nalaman niya na may AKAP, may Bahay Kanlungan at siya mismo inihatid mismo sa Bahay Kanlungan sa Batangas. Kaya tapos yung iba pa, nalalaman ng ating mga kabayan, kasi yung karamihan doon walk-in, hindi naman galing sa ospital talaga, ay nalalaman daw nila by word of mouth. Yung mga kaibigan nila, mga kapitbahay na nagsasabi mayroon ditong libreng tutuluyan, ay napakalaking bagay ang ganyan, na mayroon tayong Bahay Kanlungan. Sabi nga, isa ito sa mga napakagandang proyekto at legasiya na ni Governor Edgar Diano. Sa kanyang siyam, halos magsa-siyam. 'Di ba ang one term ay 3 taon. So naipanganak itong Bahay Kanlungan during the term sa period po na 'yan na si Governor Ed ay siya ang gobernador ng ating pong lalawigan. Kaya ito, last term na ni Governor Edgar Diano at itong Bahay Kanlungan ay inaasahan naman natin na sana ay magpatuloy kahit sino pa yung gobernador na darating dahil syempre hindi na pwede uling Yan naman ang tumakbo bilang gobernador si Gov. Ed. Yan naman ang panawagan ni Governor Ed kung natatandaan mo, Helen, sa interview natin. Gusto niya yung mga proyektong tuloy-tuloy at sana may continuity na mga programa. Kahit halimbawang sino man susunod na gobernador, huwag nating tingnan kung sino yung ating dating gobernador. Basta mahalaga, ituloy natin dahil ito'y para sa ating mga kababayan. Yang ganyang uri ng mga proyekto, yung ganyang uri ng mga programa, yan ang dapat ipagpatuloy. Nakita naman natin na talagang very useful yung Bahay Kanlungan na kung maaari nga ay talagang mas madagdagan pa. 'Di ba itong Bahay Kanlungan sa May Calapan, Oriental Mindoro, parang pinaplano pa rin yan na dagdagan, dagdagan yung kasi maliit space, lang. Kasi parang sa Calapan ay parang 4 na rooms? 4 na folding bed lang. 4 na folding bed, 8 lang. Folding bed Hindi, ba? Double rooms. deck. Hindi, room. Isang bahay Isang pa room lang lang siya. ito. Na 4 na double deck. Ganon ang ito Nung naman sa in-interview mo kasi yung dyan, ito naman social sa worker, may sakit siya, no? ito naman sa sa Batangas, ito ay 10 room na tig-8 na folding bed. 10 room. 10 rooms na tagwawalo. No. 8 times 10. 4 na folding ano ba tawag doon? Double deck. Kaya bawat room ay tig-8. Ganon So kaya nga namang maka-accommodate ng mahigit na sa 80 na iniisip natin. Kasi ang sabi mo kahapon sa inyong interview, nakita ko at narinig ko, sa ngayon o kahapon yun, ibig sabihin, meron ng 57 na naka-accommodate doon. Kasi kahapon daw, habang siya ini-interview ko, kung napakinggan mo interview ko sa kanya, Helen, ay panay daw ang ring ng kanyang cellphone.
at mayroong tawag galing sa mga ospital dito na may paratingin ng mga pasyente pa. Kaya hindi natin alam kung ilan pa yung dumating kahapon nung interview natin. Ano? Yun, alam mo, siguro natatanong yan, no? Siyempre, wish ng mga nakikinig ngayon ay sana lang kasi hindi na lang tinatransport o nililipat sa Batangas City o sa Calapan City. Sa sitwasyon kasi natin ngayon na Manong Ferdy, di ba, yung ating lalawigan ng Occidental Mindoro, yung mga ospital dito, yung 7 ospital o pampublikong ospital na meron tayo ngayon ay nasa level 1 category, no? Wala pang level 2 category dito. Kaya may talagang meron tayong mga inaasahan ganyan ng paglipat sa mas mataas na level ng ospital gaya sa Batangas City. Hindi Batangas magkataka- Regional Hospital Yes, ba? hindi mo katakataka Helen yan Oo. dahil even sa Calapan, Oo. itong banggitin ko rin yung hospital, diba? Yung Maria Celia, Oo. minsan sila Oo. nagdadala ng pasyente Yes, sa oo. MMG o kaya sa Luna Goco. Oo. Minsan yung Luna Goco naman nagdadala ng pasyente sa Oo, kanila. kaya Ganon nga. din. How much more tayo ay level 1 lang. Yan. Kaya nga kaya siguro isa rin yan sa magandang talagang pagtuunan ng ating gobyerno, no, na tayo ay magkaroon ng tinatawag na level 2 hospital. Na alam naman natin ngayon ay talagang tinatrabaho naman yan, ano? Yes, alam mo nung una, 'di ba, ilang beds lang ang capacity yung ating district hospital. Tapos last year ay naaprubahan ng DOH yung karagdagang bed capacity na ngayon yata ay parang 100 bed capacity na Yes. ang ating district hospital. Kasi last year na-aprobahan yung karagdagan na bed capacity. Sabi ni Lala Fer Buendia, sana pagpatuloy po ng ano ito? Napapalit siguro yan. Papalit. Oo. Lahat ng magagandang nasimula, yes. Lahat ng nasimula magaganda nasimula ni Governor Ed. Salamat po sa iyo. Oh, Okay. Ganyan naman yung wish ng ating mga kababayang Mindoreño, no? So sa lahat ng mga proyekto o mga programa na nakikita natin kapaki-pakinabang sa bawat isa. Kaya lang nakakalungkot din sa katotohanan, nakikita naman natin sa totoong buhay, 'di ba? May mga marami na yung mga sample hindi lang dito sa Occidental Mindoro kahit na sa labas ng ating probinsya na may mga proyekto at programa yung mga nanungkulan na hindi na ipagpapatuloy, no? Kasi yun, iba ang iniisip nila, no, na itong proyektong ito ang natatandaan dito ay si ganitong namuno o politiko, no? So may mga ganun pa rin po, no? Nagkaroon ng mga ganong mga pangyayari, kaya sinasabi natin na may mga nauna ng mga pangyayari na sana naman ay hindi ganon, dahil kasi pag naging ganon ang takbo ng isip ng isang leader na hindi niya itutuloy yung isang proyekto o programa kahit na ito ay alam mong nakakatulong, so ibig sabihin hindi niya iniisip yung kapakanan talaga. Yan ang dahilan kung nakakarami. bakit ang Pilipinas ay hindi na maalis-alis sa third world country. Dahil sa gaganda ng mga proyekto, kung pinagpapatuloy lamang na mga papalit na mga naliderato, yung magandang proyekto, walang alinlangan uunlad ng Pilipinas. Pero pag halimbawa maganda yung proyekto at ipinagpatuloy ng papalit, abay ang makikinabang dyan ang mamamayan din. At kapag nakinabang ang mamamayan, gaganda ang buhay ng Pilipinas. Kaya sabi nga natin, at sabi nga ni Governor Ed, ipagpatuloy yung mga proyekto. Sino man ang maupo, halimbawa siya ay matatapos ng termino niya. Sino man ang maupong gobernador, sana ipagpatuloy yung mga proyektong tulad ng ganito, tulad ng ginagawa pa rin niya sa mga katutubo natin, yung mga proyektong binibigay ng ating provincial government, sana ituloy-tuloy lang. Kasi halimbawa, itong ating bahay kanlungan, pag pinagpatuloy yan, kung sinong uupo, ay mas pupurihin pa sila ng ating mga kababayan. At kapag ganyan na nangyari sa buong Pilipinas, kita mo halimbawa sa presidente, kung mga senador, kapag maganda proyekto, ay hindi pagpapatuloy kasi ang credit ay doon pa sa isang aalis. Pero kung halimbawa naging ipagpapatuloy magandang layunin, abay gaganda ang buong Pilipinas. Alam mo, sabi nga sa Singapore, wala naman silang taniman. Sa atin ang Pilipinas sagana sa mga sa pananim, sa karagatan, ay sagana. Pero bakit nananatili tayong mahirap na bansa? Ay kasi
yan ang nangyayari. Maraming Napopolitika. factor. Oo. At isa yan sa mga factor. Pero yun nga, unti-unti kapag ka naman na laging nagpapaalaala tayo at lagi tayong sumisigaw, ako naniniwala pa rin, nagbibigay pa rin ako ng kapag-asahan na unti-unti ay mawawala yung mga ganong kaisipan ng mga namumuno na pansariling kapakanan ang iniisip, no? Na sila, ang unang-una nilang iisipin ay ang kapakanan ng nakararami at ng kanyang mga constituents. So, let's hope and pray, na magpatuloy. Naalala ko lang tuloy, yung mga project, yung mga mga tulay, yung mga nawawalang mga paggawain na ngayon sinusubaybayan pa rin ng DPWH, parang tahimik pa, Parang tahimik pa yung mga Hindi, yung mga patuloy ghost naman ang projects. mga ginagawang investigasyon niya ng Mm-hmm. ombudsman, mga flood controls, mga ganyan, mga halimbawa yung nangyari dito sa May nagtanong sa somewhere akin kasi in Abra de Ilog, yung pagkatagal-tagal ng tulay na kalsada dyan, diyan sa Udalo. Alam mo yung kalsada ng Helen ay ito magdudugtong sa Oriental Mindoro. Ang labas mo dyan ay dito sa bahagi ng Puerto Galera. 'Di ba? Yung side ng Oriental Mindoro ay matagal lang tapos. 'Di ba? Oo Hinihintay nga. na lamang na matapos ito sa Occidental Mindoro at magdudugtong na. Ang tagal na pala ng panahon na sana hindi na tayo dumadaan dito sa mapanganib na kalsadang pataas dito sa may bundok sa may San Nicolas. Ngayon kung dito ay mabubuksan talaga, biruin mo yung aking pamangkin nag-Puerto Galera nung last week lang. Na-travel nila mula dyan sa Abra de Ilog going to Puerto Galera ay 4 hours lang nandun Samantalang kung mula dito sa San Jose, dito ka dadaan sa may San Nicolas, ilang oras yan bago ka makarating ng Calapan, ay doon sa may pinakakanto na bago talaga diretso ng pier, ay 4 hanggang 5 oras. Tapos bibiyahe ka pa mula dito papunta ng Puerto Galera, ilang oras na naman daw yun? Kasi 2 oras. lalo na Ang ngayon. haba. Yes, ang isa sa binubuhay ng ating provincial government ay itong sa turismo. Kapag ka nabuksan yan, ay hindi malayo na yung turista sa Puerto Galera. Puerto Galera, kilalang-kilala yan sa buong mundo na Yung mga turista dyan ay magbabaylan dyan, ang tumbok niyan ay Abra de Ilog. Anong nangyayari kasi ngayon, from Mamburao, Abra de Ilog, para makapunta ka pa ng Puerto Galera, sasakay ka pa ng barko papuntang Batangas, and Batangas, sasakay ka ng barko papuntang Calapan City. Samantalang napakaganda kapag ka nabuksan niya, nagtataka lang tayo, bakit biglang nahinto? Ngayon, may nadisgrasya pa. Kaya sana yung mga proyektong tulad ng ganyan na magaganda na nasimula nung una, sana ipagpatuloy. Dahil kapag pinagpatuloy yan, tayo rin makikinabang. Basta Tayo ang uunlad. naniniwala naman kasi tayo na basta pinaalwan ang transportasyon, mapasimento man yan o mapa-espalto, pag pinaalwan ang kalsada, pinaalwan ang transportasyon, may kita at may taas ang turismo, may taas tataas po ang ating turismo. Kaya lang, pag pinaluwa yung kalsada, sana paluwangan din yung inilalagay na espalto. Huwag yung sa gitna lang. Sabi ni Christy Dilara, Helen. Christy Dilara, ako po isa ring pasyente na lehitimong taga-Occidental Mindoro. Nakasalukuyan nakatuloy po dito sa Bahay Kanlungan sa Batangas City. Nasa Bahay Kanlungan si Helen. Ngayon, lubos nagpapasalamat sa mahal nating Governor Eduardo Gardiano sa magandang proyekto na Bahay Kanlungan under AKAP Hub. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po sa akin. At sa mamayang Mindoreño na may sakit, maraming salamat po from Christy Delara. Kasi kahapon, nung ini-interview ko si Melody, may wifi doon So nanonood sila ngayon siguro. At ngayon, nanonood sila ngayon. Dahil sabi ko, kapag kayo ay pagka 11 to 12, open lang ninyo yung PIO Occidental Mindoro at makikita nyo kami ng live. Ayan, kung nakikinig po ang mga taga-Bahay Kanlungan, parating lang ho namin sa inyo ang paalaala ni Ma'am Mary Lucologan, ang ating executive assistant ng ating pong provincial government. Ingatan po natin at alagaan ang Bahay Kanlungan. Sabi nga, parang bahay natin yan, kaya tayo na rin po ang mag-aasikaso ng kaayusan at kalinisan nito. So good morning po sa inyo dyan. Ano ba masarap na pananghalian ng mga taga-Bahay Kanlungan ngayon, ha? Alam mo, sabi ni Melody kahapon, libreng kuryente, libreng bahay, Oo, sagot ng libreng gobyerno tubig. ng PGOM. Ngayon ay nagpapadala pa rin pala ng bigas ang provincial
PGO doon. Pero sila lang magsasaing. Oo, gano'n. Oo. Ngayon, Malaking tulong talaga. pinapaalala lang ni Melody Oo. na bawal palang magbantay doon sa ospital. Ano? And even doon sa bahay kanlungan, bawal tumuloy yung mga senior citizen. Unang-una, vulnerable na sila. Alam mo, yung mga pasyente oo, ron, madaling magkasakit, madaling makawa. Madaling mahawaan. Bawal magdala ng hayop. Yung aso. Iwanan na lang. Iwanan, no? Pusa. Bawal din ang minor. Ang kailangan doon, yung nasa edad na, at yung pwedeng tumulong sa ng papeles. At dapat din asakasuhin bago magpunta ron yung kanilang PhilHealth. Hinahanap yun. Yan. O, ang ganda, no? Talagang ganyan po mga ginagawa. Kahit yung mga social workers natin sa mga 7 ospital ng ating lalawigan, ganyan po ang lagi ipinapaliwanag sa inyo, no? So, maging ano po tayo, no? Maging masunuri lang ho tayo, no? Kasi yung mga requirements na hinahanap po sa inyo, mga papel na hinahanap po sa inyo, ID, at saka kung ano po yung mga Yung pa nga instruction. pala, nabanggit mo ang ID. Oo, kailangan Isa sa naging yan. problema ron, yung ID niya, tsaka sa PhilHealth, ay iba yung spelling ng pangalan at iba yung birth date. Yan yung Doon nagka-problema. Yan yung nagpapatagal. Dito ba naging problema rin dito yan? Laging naging Ayan. problema yan. Oo. Ano? Kaya talagang titingnan po nating mabuti kahit na yung matuldukan mo lang o anong mark ang naidagdag doon sa na-register na pangalan mo sa PhilHealth. Tapos hindi nag-match sa ID na dala mo, talaga malaking problema. Diyan nagkakaroon ng kaya Parang matagal i-discharge ang patient. Yes, parang yung tuldok, yung period, Helen. Oo. Kapag ka yung 100 pesos, yung tuldok ay nasa dulo ng 2 zero, 100 yon. Pero pagka ang tuldok na ilagay mo doon sa gitna ng 2 zero, magiging 10 pesos na lang yon. Pag yung tuldok na ilagay mo sa pagitan ng 1 at saka 0, magiging piso na lang. Siyempre. Kaya mahalaga yon. Oo. Tuldok, kuwait, lahat yan. So, Lalo yun- na kapag ka nagbago-bago ng mga pangalan o yung date. Alam mo, ang pinaka-importante, no, na nakikipag-ugnayan ho tayo sa mga social worker bago tayo pupunta dyan sa bahay kanlungan. Kasi lahat po ay maibibilin sa inyo ng maayos. Halimbawa, aalis ka ngayon, bibiyahe ka papunta ng doon sa Batangas. So bago ka umalis dito, kung kinakailangan mong kumuha ng barangay certificate, maaasikaso mo na, no? Kukunin mo na, apply mo na. Kung kinakailangang maghanap ka ng valid ID mo na dapat mabanggit mo doon, maipakita mo doon, mababanggit na ho ngayon. So maganda ho makipag-ugnayan muna tayo, no? Although tinatanggap yung walk-in, 'di ba? Sabi mo kanina. Tinatanggap yun. ang walk-in, Kaya lang, pero mas maganda pa rin po. Ang palaran na, pagka may magwawalk in, alam mo, may pasyente rito, at kayo na may wala sa ospital, ano? May naunang nakipag-coordinate mula dito. Ang pinakamaganda, kung kayo po yung nagpaplano magpunta sa bahay kanlungan, Batangas man o sa Calapan, magpunta na kayo halimbawa sa Disica Hospital, makipag-ugnayan doon sa staff ng AKAP Hub. Oo. Para maibigay kung ano yung mga proseso, kung anong kinakailangan gawin. Oo, yung mga inpatient, ibig sabihin yung mga naka-confine lang. No? Kung saang ospital kayo naka-confine, punta lang ho kayo sa AKAP Hub. Meron po mga social workers dyan. Makipag-ugnayan po kayo, no? At sabihin nyo na makikituloy sa bahay kanlungan para ma-arrange po, no? Ma-coordinate, maitawag doon. At madala nyo na rin nga, sinasabi natin, ng mga kinakailangan yung dapat na bitbitin. Ano kayang sakit ito si Christy Dilara? Ano, nandiyan siya ngayon eh. Ang sinasabi ho natin sa inyo, no, ay ano tayo dyan, ano, pangalagaan po natin, no, yung kaayusan, yung kalinisan, ano, ng lugar. Lalo pa, sabi nga, halos lahat ay talagang sinasagot na ng ating pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, kuryente, wifi, at kung ano pa, yun na lang po, no, siguro maitutulong natin. Yung disiplina na dapat nating bit-bit at baon din po dyan. Sabi nga ni Lucy kahapon, nakapagpagamot siya dyan kasi mayroong bahay kanlungan. May ospital nga dyan. Kung walang bahay kanlungan, hindi ko rin kaya magpagamot kasi wala akong tutuluyan. Sabi ko walang tutuluyan, hindi pwede kang mag-rent o mag-hotel o umupa na bahay. Hindi raw kakayanin, walang pondo. Kaya kung wala siyang walang bahay kanlungan, mananatili na lang siya at magtitiis dito sa San Jose. Oo, kita niyo naman kung gaano talaga kalaki ang halaga, no? Ang rate ngayon na umiiral sa mga paupahan, mahirap po talaga diyan. So salamat po, no. Ang maganda rito, pagbaba mo ng Batangas Pier, may sasakyan ka ng jeep, dalawang jeep sasakyan mo, 13 pesos. Pero kung gusto mo tricycle, dire-diretso na, alam na ng mga tricycle eh. Oo, kilala na. Sabihin Alam lang na. daw na Bahay kanlungan. pabahay ni Gob. Yun ang alam na
Aha. Kaya lang medyo may kamahalan ng bayad. Parang 200, mahigit 200 alin? to 300 pesos ang bayad. Tricycle? Parang arkilado mo na eh. Lalo na kung may bit-bit ka, mahirap pa papalit-palit ng Siyempre kung pupunta ka sa ospital, may mga bit-bit kang bag dyan, mga kailangan mo sa ospital. Ay kung ikay uupan ng tricycle, okay lang na medyo mahal. At least, Okay. ikaw naman ay makapunta ron ng safe and sound at hindi ka na mahirapan sa pagbiyahe. Okay. Paalam na tayo, no? Salamat po sa lahat ng mga nakinig at syempre nga pala, no, good luck sa Curriculum Review 2026 ng Bachelor of Science in Development Communication ng OMSC, ano, Sir Mariboy, siya yung program chair ng BS DevCom. So good luck, no, sa gagawin ngayong araw na ito, Curriculum Review 2026. Sa ngalan po ng ating Governor Eduardo B. Gadiano at syempre ng lahat po ng mga department heads ng Provincial Government of Occidental Mindoro, sa lahat pa rin ng ating mga nanood at nakinig sa pamamagitan ng PIO Online Radio, sa ngalan ni Sir Jed Manuel. Ang mga nakasama ho natin dito ay si Ernest Romualdo at syempre si FJ Obra, kasama rin si Robert Eugenio. Ako naman po ang inyong lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman. Sa ngalan po naman ng PIO Online Radio at ng ating mga radio partners, ako po naman si Ferdy Data, nag-iwan po ng isang magandang hapon na. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay. At tulad ng dati, sigaw natin sa buong mundo, tapoy ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Halina sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.